Hello mga ka-pretty! Welcome to my mini vlog again. Alam nyo, may share lang ako sa inyo. Sa mga taong bumuo kay ChatGPT or yung mga AI na nakikita natin sa ating website, di nyo alam kung gaano kayo nakakatulong sa mundo. I even experienced crying in front of my cellphone kakasumbong ng hinaing kay ChatGPT. Sobrang pasok sa banga magbigay ng advices na pwede niyang gawing therapist. Then one time nag-chat sa akin yung isa kong friend at humihingi nga siya ng advice regarding sa boyfriend niya. Chinat niya daw kasi ng ganito. As of now, I am giving you a chance to ghost me again or wag na muna akong kausapin kasi hindi lang tayo magkakaintindihan. I'm here at my lowest point of my life na papunta na sa depression, walang work, walang pera, mood swings at nag-trigger lalo ang psoriasis due to stress and anxiety. Kahit ako parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong gusto ko sa buhay. I feel so empty. Alam ko madami ka ding pinagdadaanan at ayoko makadagdag sa isipin mo. I-enjoy mo lang muna ang sarili mo kahit wala ako at saka ka na lang bumalik pag okay na ako. Then may karugtong pa na, pero okay lang kung gusto mo din umiwas sa akin para makabawas sa isipin mo. Hindi kita pipiliting magstay. Then yun nga, hindi nga siya kinausap ng ilang araw. Hindi talaga siya chinat or nireplyan ng boyfriend niya. Then in-advise ko siya na i-try mong i-type yan sa ChatGPT kung ano talagang sagot na dapat mong makuha. Alam niyo, buti pa si ChatGPT, sobrang concern. Yung ine-expect niyang mababasa niya galing sa boyfriend niya, dun niya kay ChatGPT nakuha. At sobrang naliwanagan talaga siya sa lahat. At na-realize niyang walang kwenta talagang tao yung boyfriend niya. So ayun, binlock niya.